What's up sa inyo? One Click Moto TV here. Pasensya na kayo. Ngayon lang ulit ako makakapag-vlog kasi medyo busy nakaraan. Nung nakaraan taon, marami akong event kaya wala akong time para makapag-vlog. Ngayon, medyo hindi naman ganun ka-busy kaya makakapag-vlog ako. Ngayon, si One Click, yan. Babaklas tayo ng panggilid. Tapos, i-share ko na sa inyo kung paano mag fly ball tuning. Pero basic lang yung tuturo ko kasi iba-iba tayo ng preference ng pagtutono ng bola. So, babaklasin ko muna yung panggilid. Pabalikan ko kayo. So ayan, napaklas na natin yung pulley. Ito na siya. Ayan. Ayan. Stock fly ball. Ayan siya mga tama. So ayan. Straight yan, puro stock fly ball siya. Yan. Makikita nyo, meron orientation yung stock fly ball. Makikita nyo yung open, nandito sa harap sa kaliwa. Tapos yung full close, nasa kanan. Yan. So, pagka gagamit kayo ng ganitong bola is dapat itong open nasa kaliwa and then yung close nasa kanan. Ganyan ang paglagay. Lahat ganun para hindi agad masira yung bola. So explain ko muna kung paano gumagana itong fly ball dito sa ating pulley. Itong fly ball is umaangat siya by centrifugal force. Ayan, gumaganyan siya. Pag umangat siya, itutulak niya pataas yung belt. Napipisil niya yung pulley at drive base. Natutulak niya yung belt pataas. Bali, ito talaga yung nagpapagapang sa belt. Itong fly ball. Kapag angat niya dyan, gumagalaw din yung belt. So, bago tayo pumunta sa fly ball, basic fly ball tuning, mabibigay muna ako na ng tip sa pagpili ng bola. Para meron kasing mga bola na magaganda. Yung makunat talaga. Makunat yung coating. Kasi merong fly ball na malambot yung ganito, mabilis maupod. So bibigay mo na ako ng tip sa pagpili ng fly ball. So meron ako dito ng dalawang klaseng fly ball. Itong isang fly ball is open yung isang side and then close yung isang side. Tapos ito namang isa is same na ang size ng butas ng open. Yan. For me, is mas okay gumamit ng ganito eh. Kasi wala siyang orientation, nilalapag mo lang ng diretso. Dito kasi meron. Yan, kailangan ito ang nasa left side, ito ang nasa right side. Dito wala. Kahit anong side yan, pwede mong ilapag. Ito, yung magamit ko dun sa isang motor ko dati, ay bibili nito.
Tapos alog to. Maalog na. Sira agad. Saka malambot itong coating. Nakakalog-kalog yung bakal sa loob. Kaya mas maganda bilhin nyo yung parehas may side. Huwag yung open yung kabilang side. So dito naman tayo sa basic flyball tuning. Yan. Meron mga flyball na iba-iba ang timbang nila. May mabigat, may magaan. So ang pagtuno ng panggilid, ng pulley, ng bola, is trial and error yan. Hindi yan yung tipong pag binili mo, sinalpak mo, maganda na yung takbo agad. No, hindi siya ganun. Trial and error yan. O, kailangan mong itono. So, ito is magaan na bola. Ito yung mga luma kong bola dun sa isang motor ko dati. Ito naman yung mabigat natin bola. Ito magaan na bola is magbibigay sa atin to ng high RPM. Ano ba yung high RPM? Mararamdaman mo na pag gumamit ka ng magaan na bola, meron muna siyang ungol. And then, bigla siyang bubulusok. Then, ibig sabihin, habang maandar yung motor natin, nag-i-stay siya sa low gear ratio. Kumbaga, andun lang siya sa low gear ratio and then mahaba yung rev natin and then bigla siyang mag-i-engage. Tapos mararamdaman mo biglang hahatak. Kumbaga, nag-start siya sa mataas na RPM. Yan ang purpose ng magaan na bola. Dito naman sa mabigat na bola is bibigyan tayo siya ng low RPM. Yan. Kumbaga, pag gumamit tayo niyan, ang bola is babato agad. Parang nag-shift ka sa second gear. Kumbaga sa decambio. Nag-shift ka na agad sa second gear. Kaya mararamdaman mo, pag andar mo, medyo mabigat. Hindi gaya dun sa magaan is mararamdaman mo yung power tapos biglang sisibat. Yan. Yan ang difference nila ng magaan saka mabigat na bola. Ang magaan na bola is high RPM, then yung mabigat na bola is magbibigay ng low RPM. So, ang motor natin is RPM reliable. So, kailangan maganda yung pagkatono mo para maganda yung hatak ng motor. Pagtono naman ng bola, halimbawa, gumamit ka ng stock, hindi mo gusto yung hatak, gusto mong pagandahin ng konti yung hatak, magbaba ka ng bola. Pero hindi yung sobrang baba. Kasi pag sobrang baba ng bola, nasasayang yung centrifugal force. Nauubos dun sa RPM. Kumbaga, nasa high power na yung makina mo, pero yung bola mo, hindi pa umuusad. So, ubos na yung power ng makina, hindi pa bumibigay yung umaangat yung bola mo. So, huwag kayong gagamit ng sobrang gaan. Ang pagtono ng flyball is subukan nyo munang magbawas ng timbang ng bola. Halimbawa, from 15, gawin mong 14 or 13. 13 straight, 15 straight, ganon. 13 straight, 14 straight. Ngayon, mararamdaman mo dun kung ano yung kulang. Kung sobra ba sa RPM o sakto lang. Tapos pagdating naman sa dulo, mararamdaman mo din kung mabilis siyang dumulo pero hindi pa niya naaabot yung top speed. So kailangan mong magtaas ng konti.
para maabot mo yung pinaka top speed ng motor mo. So, doon nakadepende yan. Kaya pag magtotono ka, is trial and error talaga yan eh. Hindi pwedeng paglapag mo, yun na yun. Papakiramdaman mo siya kung saan siya maganda manakbo. Sa mabigat na bola naman, pag sobrang bigat ng bola is mararamdaman mo dahan-dahan ng usad pag sobrang bigat. Magre-response agad siya dun sa throttle mo, pero yung andar mo parang mararamdaman mo makupad siya. So, hindi naman talaga ako, hindi ko ina-advise na gumamit kayo ng mabigat na bola. Kasi nga, feeling ko, para sa akin, mahihirapan yung motor eh. Lalo na sa pagpaahon. Kumbaga, nag-engage na yung bola mo. Eh, syempre, pag patirik ng patirik yung tinatakbo mo, syempre nawawala na ng buwelo yung motor mo kasi naka-engage na agad siya eh. Hindi ka na makakabunot pa. Mauubusan ng power yung motor. Kaya babagal pa lalo. Ihina humatak sa paahon pag mabigat yung bola. Kaya much better pagka yung mga ahonan ang biyahe mo, much better gumamit ka ng magaan na bola. Kasi bibigyan ka na ng magandang buwelo. Kumbaga, pag piga mo, tapos medyo mas mataas pa, pag binigyan mo yun, hahatak pa yun. Bubunot pa yun ng power. Makakaahon ka na maayos. Hindi gaya sa mabigat na bola, mauubusan ng power yung motor, gapang. So, pag tono ng bola, pwedeng straight, pwedeng combination. Pero yung iba, mas preferred nila yung straight. Yung iba naman, mas preferred nila yung combination. Kasi, meron silang timplang hinahabol doon na yung arangkada, gitna, at dulo. So, nag-change sila ng ibang bola para mahabol nila yung kulang dun sa takbo ng motor. So, sa pagtono naman ng combination is hindi pwedeng lalapag mo lang. Then, hindi ganon. So, kailangan mo ng tatlong combination ng magaan at tatlong combination ng mabigat. Hindi mo pwedeng isalpak ng paganyan ang bola. Mali yan. So, kailangan sila ay alternate. Alternate, yan. So, ang positioning, pag nakaharap sa'yo ang bola, ang pulley, yan, pag ganyan, ang mauuna is ang mabigat. Yan, mabigat. Then, susundan mo ng magaan. Ayan, medyo manipis yung bakal sa gitna, kaya magaan siya. Ito, mapapansin nyo. Malaki yung bakal sa gitna. Mabigat ito eh. Yan. Yan, ganyan ang orientation niya. Mabigat, magaan, mabigat, magaan, mabigat, magaan. So, pag sinalpak mo sa pulley, una ang mabigat, magaan na pwesto ng bola. Kasi ang inahabol nila dyan, pag engage nitong mabigat, yung magaan nandyan pa. Ngayon, pag bunot mo, tsaka babato itong magaan, mabibigyan ka pa ng magandang bunot. Kaya, yung iba, ang ginagawa, mabigat magaan. Okay? Kasi yung iba, magaan, mabigat. So, ito nag-stay pa dito. Ito bumunot na.
Pero yung balance ng pag-ikot ng pulley, naiiwan na siya. Hindi gaya nung una yung mabigat. Bumunot na to mabigat, susunod yung magaan. Diba? Ganun yun eh. So, straight. Tingnan nyo kung saan nyo makukuha yung arangkada, ginadulo. Kung kulang, bawasan nyo ng konti. Kung mabigat, sobra naman sa hiyaw, angatan nyo ng bigat yung bola. Dito naman, magaan, mabigat. Pag magtono naman kayo ng alternate na bola, make sure na wag sobrang layo nung distance nung grams. Kasi magpa-power loss yun eh. Mayroong part na magpa-power loss dun eh. Mag-RPM drop siya. So, kung mag-alternate ka, magaan ng 2 grams or mabigat ng 1 grams dun sa magaan mo na bola. So, halimbawa, ito ay 16. Tapos, ito ay 14. So, nag-gap ako ng 1 grams. Pwede kang mag-gap ng 16, 13. Ganon. Wag yung 16 tapos 11. Sobra ng gaan nun. Ayan. Halimbawa, 14, 12. Ganon. 14, 12. O, bahala sa inyo kung saan yung magandang takbo para sa inyo. Pero wag yung sobrang gaan. Pag straight naman na bola, wag sobrang straight 10. Ubus ang power ng motor doon. Puro hiyaw mararamdaman mo. Tapos pag andar mo, ubus agad yung power, tutukod ka na. Mabilis tutukod yung motor mo. Hindi mo pa naabot yung top speed. Ayan. So, tatandaan nyo po na ang motor po natin, ang scooter, is RPM reliable. So, magandang RPM, mas maganda ang hatak ng motor na scooter. Kasi ang sa Decambio, yung chain drive is depende siya sa gear ratio. Ito nakadepende tayo sa RPM power ang scooter. So pag mas maganda yung RPM tapos match dun sa makina ng motor, is maganda yung magiging resulta ng takbo ng motor natin. So hanggang dito na lang po. Sana po makatulong ito sa inyong video na to. Kung meron po tayong katanungan, is comment down below lang po. Kung gusto niyo po yung ating video, is like lang po. Don't forget to subscribe. One Click Moto TV. Hanggang dito na lang po. Ride safe po sa inyong lahat. God bless and bye.